siguro nakikita ng mga nagva-viral at yung mga post po ng mga teacher ay tungkol ho doon sa mga teacher na lumulubog sa utang. Okay? Pero bago yan, pag-usapan muna natin itong opening of classes sa June 8. Malapit na ho yan. Kahit na Abril pa lang ngayon, malapit pa ho yan. At bago maging busy, itong chairperson po ng Teachers Dignity Coalition, nasa linya po natin. Unahin na natin. Kaibigan natin to si Mr. Benjo Basas. Sir Benjo, Teacher Benjo, magandang araw. Sir Dennis, good morning at good morning po sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood po sa atin. Okay, bago natin puntahan yung opening of classes sa Teacher Benjo na mangyayari sa June 8, yung mga preparasyon, mga brigada, eskwela na mangyayari, kukumustahin ko na. Teacher Benjo, di ba hindi naman ito hindi naman ito bagong issue, yung mga teacher na lubog sa utang? Yes sir, no. Hindi bagong issue yan, no. Bata pa ako, narinig ko na yan. No, and of course, ngayon medyo kakaiba lang ngayon kasi may ibang dimension, no? Merong mga garnish, no? Merong mga may kaso, merong mga nasususindi, etc. Dahil sa utang po yan lahat. Oo nga eh. So, teka muna, ito throwback ko muna ito, Teacher Benjo ha. Itong mga teacher na ito, sa akin kasi medyo malapit ang mga teacher dahil alam ko ang hirap ng teacher. Meron pa rin ho ba tayo mga teacher ngayon na sila mismo ang bumibili ng kanilang mga chok dahil meron na tayong allowance sa chok eh. Teacher Benjo. Yes, no. Actually, no, Sir Dennis, siguro lagay natin sa context yung issue na yan, no, nung allowance, ang tinatawag na tawag namin diyan teaching allowance, no, under the law. No, yung dati rin tawag din yan yung tinatawag natin dati na chalk allowance, ano. Tama. But no longer chalk allowance dahil maraming pinagkakagasosan no. Pero yes, no, meron po tayo niyan ngayon, ano, ayon sa batas, ito'y pangatlong taon na, no, na magbibigay po niya ng ating gobyerno. Pero po ay 10,000 no for the entire year, for the entire school year. No, pero ang issue nga namin diyan, tama ka, hindi lang naman kasi chok ang kailangan ng mga teacher natin, ano? Ngayon yung chok nga ay simbolismo lang naman yung chok eh. Kailangan natin ng mga ngayon, no? Kailangan natin ng mga markers, no? Mga kartolina, correct, mga Manila paper, yan. Pero mas malaking pangailangan natin sa technology, araw-araw yan, no, Sir Dennis. No? Kailangan namin ng laptop, kailangan namin ng printer, kailangan namin ng internet connection. Minsan, pati yung TV, no? Yung TV sa classroom, no? Kami pa yung nagpo-provide niyan, mga teacher pa. No? So, bilangin natin, magkano yung binibigay ng gobyerno, no? Na 10,000 for the entire year. Abay, kulang na yan, no? So, ibig sabihin, tama ka, no? Na ang bumibili ng mga teacher ng kanyang mga pangangailangan para sa pagtuturo, dapat sana ay sagot ng gobyerno, ang gumagastos po niyan ay mga teacher mismo. Teka muna, Teacher Benjo, tama ba yung narinig ko sa inyo? Aside from the kwento doon na nagpo-provide ng sariling chok dahil baka talagang hindi kinakaya, may mga teacher talaga na sila mismo nagpo-provide ng monitor, yung TV monitor para sa kanilang klase? Teacher Benjo? Ay, opo. Opo, marami po tayong ganyang kwento, no? Yung iba naman talagang gumagawa ng paraan, no? Humihingi ng ambag, no, doon sa kanilang mga kaibigan, no? Nagre-raise, no, ng pondo kasi mabigat din yan, no? Yung TV kasi ngayon halos kailangan namin talaga di ba? Dahil syempre technology based, iba na rin yung kultura, no, even ng ating mga learners, no? But at least doon yan sa mga lugar na may kuryente kasi may mga lugar tayo na walang kuryente, no? At walang internet, no? So, gaya sa amin, no, sa aming eskwelahan mismo, no, sa senior high school ng Caloocan High School, no? Lahat ng aming kaso meron TV. Meron TV. Pero hindi po yan provide ng ating gobyerno, no? Ang gumawa po ng paraan dyan ay yung mga advisor. Diba? So, syempre, kung wala namang tutulong sa'yo, walang magbibigay sa'yo, ikaw na mismo yung bibili, no? Siguro, baka naman sabihin ng ibang mga tao, problema nyo yan. Gusto nyo ng laptop, gusto nyo ng TV, no? Yung TV ito, yung smart TV dapat kasi connect natin sa internet. Correct, diba? correct. May Bluetooth, mga gano'n, ano.
Hindi po kasi ano to this is out of necessity. Hindi ito luho, 'di ba? Hindi naman luho ang laptop ngayon eh. Araw-araw yung teacher kailangan po ng laptop, 'di ba? Kailangan niya ng lesson plan, kailangan niya mag-download ng mga lesson exemplars na from Department of Education, no? Yung ating mga materials, no? Yung mga memorandum, no? Ay lahat 'yan hindi naman pwedeng sa cellphone lang dahil yung cellphone mo naman hindi ka naman na normally, no? Makakapag-print, no? Lalo na kung walang Bluetooth ang printer mo, 'di ba? O ngayon, meron yan, isa pa, 'di ba? Kailangan mo din ng printer. Kasi araw-araw kailangan namin mag-print ng mga papel, kailangan namin ng sandamakmak na mga papel, no? Lalo na kapag end of every quarter or grading period po, no? So mabigat. At syempre kailangan mo ng internet. Magkano ang internet? Ang pinakamura nasa 1,000 or 1,500. Ano po? Kung mag-data ka, madaling maubos at mabagal, mahina. So, yan po yung aming mga problema. No? So, doon pa lang Dennis internet pa lang yan. Magkano na yan? Ubos na kagad yung pre-provide yun na 10,000. But of course, now we recognize that 10,000. Pero na-mention ba doon sa 10,000 nakasama yung load sa internet, Teacher Benjo? Specific po 'yan, no? Nakalagay po 'yan doon, no, na yung communication, no? Communication. Not necessarily load sa internet, pero nakalagay diyan communication. Saka So, ibig sabihin, part 'yan. Isa pa, hindi lang naman sa school ginagamit yung internet na 'yan, hanggang bahay, Teacher Benjo, dahil alam naman natin yung mga itinuturo natin sa mga kabataan ngayon, may mga access na sila sa mga Google, Teacher Benjo, di ba? Yes sir. Opo, ganyan po talaga, no. Importante po 'yan, no. Hindi yung both, no, sa ating mga mag-aaral at sa ating mga teacher, lalo na sa medyo matataas na grade level, no. Ano na sa akin sa senior high school. iba rin yung kailangan, ano. Okay. So paano po ito, Teacher Benjo? Kasi as I've said, hindi naman ito first time na umere o umibabaw yung issue. Before, napag-usapan na rin natin ito, siguro mga way back. May pinag-usapan tayo doon na parang restructuring o kaya yung financial literacy na programa ng gobyerno. May mga natuloy ba doon sa mga pinag-usapan natin before, Teacher Benjo, para sa mga teachers? Well, yung restructuring na binabanggit, meron naman yan, available naman ho yan, sa iba't ibang mga lending institutions, no. Hindi yan hindi rin naman yan absolute, no. Hindi rin naman yan sa lahat, no. But nevertheless, meron po tayong ganyan. No, ang problema meron din pa tayong ino-offer yung halimbawa yung DepEd, yung gobyerno, meron pong GSIS, di ba? Merong laptop loan dati sa GSIS, no. Tayo yung restructuring na binabanggit, no, meron din po tayo diyan na buyout, no? Yung papautangin ka ng GSIS ng malaking halaga para bayaran mo, no, yung utang mo doon sa private lending institutions, no? At meron din naman po tayong mga tinatawag po, no, na ayan, no, bago to merong anong tawag dito, no, itong solar, no? Solar loan, no, for our teachers, for our government employees. Ang GSIS pa din, maraming loan, no, na pati solar, Teacher Benjo, may solar na pwedeng i-loan? Yes po. Meron pong nasa 500,000 ang halaga, no, na pwedeng i-loan ng ating mga teacher. Para saan yan? Naman yan, no? Para saan po yan, Teacher Benjo? Sa bahay? Ano to no? May kaugnayan po ito, no, doon sa pagtaas nga, no, ng ating kuryente. Kuryente, no? So sabi ng GSIS, siguro makakatulong ito, 'di ba? Doon sa mga empleyado. Totoo naman, I agree, no? Ako advocate din ako, by the way, no, ng alis, no, na kuryente, no, ng clean energy. Diba? Pero 500,000 medyo mabigat din ito, no? Yun yung isang problema natin, no? Teka muna, Teacher Benjo. Sino pa utangin ng solar? Yung mga lubog sa utang din na teacher din ang pautangin. Oo, kaya nga natatawa ka nga, no? Ganun nga talaga.
Diba? Yung mga teacher din ang lubog sa utang. No? Ang pautangin. Oo. Ito yung hindi namin maintindihan. Ano? The other day, merong statement din, ano, yung ating mahal na secretary, no, Angara, no, binabanggit niya, ganun nga po, no, loan restructuring, yung binanggit niya yung provident fund, no. Meron pang Ano financial din yan, literacy. no? Meron pang financial literacy, Teacher Benjo, na Yeah, may financial literacy Oo, pa, di ba? oo. Lahat ng yan, no, don't get me wrong, no, Sir Dennis, no, lahat ng yan ay kinikilala natin na makakatulong. Pero panandalian po yan. Yung financial literacy naman, wala pa problema. We also advocate financial literacy, no, education. Ang problema, ang hirap mag-financial literacy kung wala ka namang finances in the first place, eh. Oo. Yan yung problema ho natin. Oo nga. Okay. Teacher Benjo, alam ko meron kang appointment ng 10:30. Pa-reappointment kami Opo. ulit sa'yo para pag-usapan yung opening of classes, ha? Yes, Sir Dennis. Pasensya na, ginanahan din ako. No? Maraming salamat, Teacher Thank you Benjo. po, thank you. Yes, sir. Salamat. Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Mr. Teacher Benjo Basas.